The Mysterious Intern. Kabanata 22. Nang makita ni Director Wang ang pagtitiwala ni Brian Ye sa kanyang sinabi, kahit na pinabulaanan ito ni Dr. Ye, hindi man lang ito nagpakita ng pagsisisi. Seryoso ang dating ni Brian Ye na para bang totoo ang kanyang sinabi. Hindi napigilan ng mga doktor ang pagtawa. Tumahimik kayo. Sigaw ni Director Wang. Iniisip pa rin niya ang sinabi ni Brian Ye, ang posibilidad na iyon. Habang nakikinig sa mga doktor, halos sumabog siya sa galit. Si Brian Ye ay espesyal niyang inimbitahan. Kahit kulang sa kasanayan si Brian Ye, hindi nila dapat siya pagtawanan. Iginagalang niya ang kakayahan ni Brian Ye bilang direktor. Ang pang-iinsulto ng mga doktor kay Brian Ye ay hindi makatarungan. Direktor Wang. Napatingin ng mga doktor kay Director Wang. Asul at galit ang kanilang mga mukha, at lahat sila ay natulala. Akala ninyo ba'y kaya ninyo? Mas magaling kayo kay Dr. Ye. Kung ganoon, bakit hindi kayo nagsalita kanina? Mapatla ang mukha ni Director Wang, at gigil na gigil siya. Hindi niya hahayaang pagtawanan si Brian Ye. Dahil sinabi ninyong hindi makatwiran si Dr. Ye, sabihin ninyo sa akin ngayon kung ano ang gagawin. Tatlo sa inyo, halina at tingnan. Direktor Wang. Gusto sanang magsalita si Brian Ye para pakalmayan si Director Wang, pero pinigilan siya nito. Brian Ye, huwag kang mag-alala. Ituturo ko sa kanila ang lugar nila. Hindi lumingon si Director Wang, nakatitig lang sa mga doktor. Galit siya hindi lang dahil sa pang-iinsulto, kundi dahil sa diskriminasyon kay Brian Ye. Noong una, dahil sa mga maling akala, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kay Brian Ye. Para maayos ito, nagdaos pa siya ng welcome banquet para kay Brian Ye. Akala niya'y malinaw na niya itong ipinaliwanag sa lahat. Pero hindi pa rin nila pinapansin si Brian Ye. Akala ninyo'y mataas ang posisyon ninyo. Minamaliit ninyo si Dr. Ye. Ano ang gagawin sa pasyente? May naiisip ba kayo? Tinuro ni Director Wang ang pasyente. Ano nga ba ang nangyayari? Nagtaka ang mga doktor at nurse. Galit ba si Director Wang para kay Brian Ye? Ipinagtatanggol ba niya si Brian Ye? Hindi ba't kinasusuklaman niya si Brian Ye? Bakit iba ang sitwasyon? Lahat sila ay natigilan. Blanca ang kanilang mga isipan. Director Wang, mahalagang iligtas muna ang pasyente, sabi ni Brian Ye. Director Wang, Dr. Brian Ye, iligtas ninyo ang aking ama. Pagmamakaawa ng pamilya ng pasyente. Mamaya ko na kayo kakausapin. Tumigil si Director Wang sa pagsaway at tumingin kay Brian Ye. Dr. Brian Ye, may ideya ka ba? Ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon. May sugat sa utak, pero hindi agad mapapadala sa neurosurgery. Kailangan munang maayos ang kondisyon niya bago magpa-check up. Susubukan ko po ang aking makakaya, sagot ni Brian Ye. Director Wang, may silver needle ba kayo? Wala akong dala. Silver needle. Nagulat si Director Wang at ang mga doktor. Sa tradisyonal na gamot Chino, mayroong acupuncture. Epektibo ito sa sitwasyong ito, paliwanag ni Brian Ye. Chinese medicine. Natigilan muli ang lahat. Nanlaki ang kanilang mga mata. Gagamit siya ng Chinese medicine. Baliw ba siya? Director Wang, nauubos na ang oras. Kung hindi na ito makontrol, nasa panganib na. Seryoso ang tingin ni Brian Ye kay Director Wang. Brian Ye, gaano ka kaitiwala sa Chinese medicine? Tiningnan ni Director Wang ang vital signs ng pasyente. 60%, sagot ni Brian Ye. Hindi pa niya ito nasasanay. Ihanda ang silver needle para kay Dr. Brian Ye. Agad-agad. Utos ni Director Wang. Kahit 50% lang ang tsansa, kailangan nilang subukan. Director Wang. Gusto sanang magsalita ang mga doktor, pero pinigilan sila ni Director Wang. May paraan ba kayo? Manahimik kayo kung wala. Malamig ang tingin ni Director Wang. Lahat sila ay natahimik. Pagkatapos ng ilang oras. Matapos ang ilang oras ng paggamot, nagtipon ang mga doktor sa isang silid pulungan. Naroon si Director Wang, kasama sina Dr. Allison Zhao, Dr. Chen, at iba pang mga senior na doktor. Brian Ye, maaari mo bang ipaliwanag ang iyong pamamaraan? Tanong ni Dr. Allison Zhao, ang pinuno ng Departamento ng Neurosurgery. Oo, Dr. Zhao? Sagot ni Brian Ye. Ginamit ko ang acupuncture upang ma-stimulate ang mga meridian sa katawan ng pasyente. Ang layunin ay upang maibalik ang balanse ng qi at dugo, at upang ma-promote ang paggaling. At paano mo nasisiguro na epektibo ito?
Wala kaming nakitang ebidensya na sumusuporta sa mga ganitong uri ng paggamot, sabi ni Dr. Chen. Alam ko na hindi pa ito lubos na nauunawaan ng modernong medisina, sagot ni Brian Ye. Ngunit sa aking karanasan, at sa mga naitala sa mga sinaunang teksto, ang acupuncture ay maaaring maging epektibo sa ilang mga kaso. Sa kasong ito, naniniwala ako na ito ay nakatulong sa pagpapabuti ng kondisyon ng pasyente. Ngunit, ang pasyente ay may sugat sa utak. Hindi ba't mas nararapat na agad siyang sumailalim sa operasyon? Tanong ni Director Wang. Ang acupuncture ay hindi kapalit ng operasyon, Dr. Wang, paliwanag ni Brian Ye. Ito ay isang paraan upang mapabuti ang kondisyon ng pasyente bago ang operasyon. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanyang kalusugan, mas magiging matagumpay ang operasyon. Kaya, ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Dr. Allison Zhao. Patuloy na susuriin ang pasyente. Kung magpapatuloy ang pagbuti, isasailalim siya sa mga karagdagang pagsusuri upang matukoy ang eksaktong pinsala sa utak. Pagkatapos, isasagawa ang operasyon, sagot ni Brian Ye. Sana ay maging matagumpay ang lahat, sabi ni Director Wang, tumingin kay Brian Ye, at tumango. Salamat po, Dr. Wang, sagot ni Brian Ye. Sa kabila ng pagiging departamento ng Western Medicine ang Department of Respiratory Medicine, hindi naman karaniwan ang paniniwala sa Chinese medicine, at walang silver needles. Pero, may departamento ng Chinese medicine ang ospital. Kaya naman, madali lang kumuha ng ilang pilak na karayom. Nagdala ang Nurse Olga Su ng bagong pares ng pilak na karayom. Silver needles, daw. Pero, bakal na karayom pala. Kakaunti na lang kasi ang tunay na ginto at pilak na karayom ngayon. Karamihan sa tinatawag na pilak na karayom ay bakal na karayom talaga. Pero, para kay Brian Ye, walang gaanong pinagkaiba ang bakal at pilak na karayom. Walang pinagkaiba, lalo na sa sitwasyong ito. Pagkakita niya sa dinalang bakal na karayom ng nurse, agad niyang kinuha ito. Walang emosyon, isang misyon na kailangang gawin, walang pag-aalinlangan. Pagkatapos tanggalin ang siyam na pinong karayom, sinimulan nilang disimpektahin ang mga ito ng alkohol. Gusto kong makita kung talaga bang makakapagligtas ng buhay ang kanyang acupuncture. Nang makita si Brian Ye, na seryosong nag-aayos ng manipis na bakal na karayom, ang mga mata ng mga doktor sa paligid niya ay nagpakita ng pang-aasar, at nangungutya ang mga labi nila. Matagal na silang sinanay ni Dr. Thomas Wang, kaya nakahinga sila ng maluwag, at isinulat nila sa kanilang isipan ang pangyayaring ito laban kay Brian Ye. Hindi ba't sinabi ni Brian Ye na may paraan siya? Sigurado ba siya? Hindi ba't pinaniwalaan siya ni Director Wang? Sa paningin ni Director Wang, hindi ba't si Brian Ye lang ang may kakayahan, at wala ni isa sa kanila ang makakagawa nito? Hindi ba't mayabang sila? Ngayon, titingnan nila. Kung mabaigo si Brian Ye, tingnan natin kung ano ang kanyang sasabihin. Tingnan natin kung magsisisi si Director Wang kapag nakita niya ito. Nangungutya ang lahat ng mga doktor sa kanilang puso. Hindi pinansin ni Brian Ye ang mga ekspresyon ng mga doktor. Hindi niya talaga sila pinapansin. Sa kanyang paningin, ang nakikita niya lang ay ang pasyente na nakahiga sa kama. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang iniisip ang matanda. Inaalala niya ang bawat detalye ng paraan ng pagtusok ng karayom na itinuro niya rito. Tila nakikipaglaban sa kanyang mga demonyong, ang pasyente ang kanyang tanging pag-asa. Ang hanay ng mga tahi na ito ay ibinigay sa kanya ng matanda 1 buwan bago ito mamatay. Sinabi nito na kinuha niya ito mula sa isang sira-sirang lalagyan ng libro, pero sigurado si Brian Ye na hindi ganoon ka-simple ang lahat. Pagkatapos makuha ito, nabighani si Brian Ye sa hanay ng mga tahi na ito, pero ang misteryoso at hindi malinaw na antas ng hanay ng mga tahi na ito ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Mula nang makuha niya ang mga tahi hanggang ngayon, palagi siyang nagsasanay at nag-iisip tungkol sa hanay ng mga pamamaraan ng acupuncture na ito. Pero hanggang ngayon, maituturing lamang niya itong isang maliit na tagumpay. Ilang simpleng pangunahing pamamaraan lang ang kaya niyang gamitin. Sa simula, hindi gaanong tiwala si Brian Ye sa pamamaraang ito ng acupuncture. Pinag-aralan niya ito dahil lang sa isang uri ng panloob na lakas, sa ideya ng hindi pagtanggap ng pagkatalo, sa pagnanais na malampasan ang mga paghihirap, at sa pagnanais na lubos na maunawaan ito. Naunawaan niya ang pamamaraang ito ng acupuncture at walang mataas na inaasahan para sa papel nito sa proseso ng paggamot. Pero,
Habang nagpapatuloy siya sa sistematikong pag-aaral ng Chinese medicine pagkatapos bumalik sa China, unti-unti niyang napagtanto na ang hanay ng mga pamamaraan ng acupuncture na ito ay may napakagandang epekto. Sa pag-iisip kung paano ililigtas ang pasyente ngayon, naisip niya agad ang hanay ng mga karayom na ito, iniisip na ito ang makakapagligtas sa pasyente. Ang kanyang puso ay tumitibok para sa pasyente, lalo na't alam niyang ito ang ama ng isang batang babae na nakita niyang umiiyak kanina. Para sa kanya at kay Dr. Thomas Wang, nakakita siya ng paraan sa mga talaan ng Chinese medicine na makapagliligtas sa pasyente. Ginawa niya ito para lang tumaas ang kumpiyansa ni Dr. Thomas Wang. Sa totoo lang, ang mga talaan ng Chinese medicine, kahit na ang mga nabasa niya, ay hindi pa niya nakita ang ganitong pamamaraan. Pero challenge din ito para sa kanya. Marami na rin siyang naranasang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Sa ngayon, hindi pa niya nagagamit ang hanay ng mga karayom na ito sa klinikal na paggamot. Walang matagumpay na karanasan. Nag-alinlangan pero ang kanyang puso ay nag-aalab sa pag-asa, ang buhay ng pasyente at ang ngiti ng batang babae ang kanyang tanging panalangin. Noong una, naisip niya na pagkatapos ng ilang panahon, mas pag-aaralan at mauunawaan niya ang hanay ng mga pamamaraan ng acupuncture na ito, at pagkatapos ay susubukan niyang gamitin ito muli. Pero hindi niya inaasahan na makakatagpo ng ganitong sitwasyon ngayon. Matapos mag-isip tungkol dito at matukoy na wala ng ibang paraan, upang mapakinabangan ang pagkakataong iligtas ang pasyente, nagpasya siyang maglakas loob na magmungkahi kay Dr. Thomas Wang. Dr. Wang, wala na po tayong ibang pagpipilian. Kailangan nating subukan ang acupuncture, wika ni Brian, ang kanyang boses ay mahinahon pero may determinasyon. Sigurado ka ba, Brian? Alam mo naman na hindi pa natin nagagamit yan dito, sagot ni Dr. Thomas Wang, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Alam ko po, pero wala na po tayong oras. Nakita ko po ang mga vital signs niya, pababa na ng pababa. Kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya, sagot ni Brian, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Sige, Brian. Gawin natin, sagot ni Dr. Thomas Wang, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pagtitiwala. Pagkatapos i-disinfect ang bakal na karayom, pagkatapos makumpirma na walang problema sa mga detalye ng paglalagay ng karayom sa kanyang isipan, huminga ng malalim si Brian Ye, isang determinadong tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, at itinaas niya ang bakal na karayom sa kanyang kamay patungo sa mga acupuncture point na kanyang tinukoy. Determinado, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pag-asa, ang bawat galaw ay isang panawagan sa buhay, isang pangako sa batang babae. Isang tusok, dalawang tusok, tatlong tusok. Isa-isang tinutusok ng bakal na karayom ang dibdib, leeg, braso, talampakan ng pasyente. Pinagmamasdan ang mahabang karayom na tumutusok ng isa-isa, at pinagmamasdan ang mukha ni Brian Ye, mas naging seryoso at namutla ang kanyang ekspresyon. Sa ward, ang mga puso ni na Dr. Thomas Wang, Nurse Olga Su, at ng pamilya ng pasyente ay kinakabahan. Nang bumangon ako, lahat ng mukha ay nagpakita ng labis na pag-aalala. Hindi nila alam kung gaano kabisa ang pamamaraan ni Brian Ye at kung may iligtas ba niya ang mga pasyente. At ang mga mata ng mga doktor sa tabi niya ay nanunuya. Tingnan natin yan, bulong ni Dr. Chen, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Oo nga, parang nagpapatawa lang, sagot ni Dr. Zhang, ang kanyang mga mata ay namumutya. Itong batang ito, nagpapanggap na tanga. Ang galing talaga. Hindi ba't kumuha lang siya ng ilang bakal na karayom at basta na lang tinusok ang pasyente? Pinamukha pa niyang may nangyayari, namumutla ang mukha at pinagpapawisan ang noo. Nakakahiya kung hindi siya nagpanggap para linlangin ang mga mangmang at hanggal na mga tao sa bansa, at nakakahiya kung hindi siya kumilos. Naramdaman ng lahat ng mga doktor na nagpapanggap lang si Brian Ye. Hindi sila naniwala. Kung si Brian Ye ay may hawak na manipis na karayom, itutusok niya lang ito kung saan-saan. Talagang magpapawis at magpapawis siya. Naniniwala sila na kung kukuha siya ng karayom na ganito, gagaling ang pasyente. Sa ganitong paraan, kung hindi lumala ang kondisyon ng pasyente sa pamamagitan ng basta na lang pagtusok ng karayom, ayos na. Biglang, isang sigaw ang umalangaw-ngaw sa ward. Bumalik na ang vital signs ng pasyente. Biglang sa ward, hindi ko alam kung sino ang unang sumigaw. Nang marinig ang bulalas na ito, ang mga mata ng lahat ay tumingin sa naka-display na instrumento sa gilid ng kama ng pasyente. Talagang gumaling.
Ang mga mukha ni na Dr. Thomas Wang at Nurse Olga Su ay nagpakita ng pananibik, ang kanilang mga kamay ay hindi mapigil ang nakakuyom, at ang mga mukha ng pamilya ng pasyente ay nagpapakita rin ng pananibik at kagalakan. Gumaling talaga. Ang mga doktor sa ward ay nakatulala sa data sa instrumento, at ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Paano nangyari iyon? Basta na lang tusok ng karayom, nailigtas ba talaga ang pasyente? Hindi, imposible. Hindi rin ito siyentipiko. Ito ay dapat na isang pansamantalang kababalaghan lamang dahil sa pagpapasigla ng kanyang mga karayom, nagdulot ito ng panandaliang paggaling, at mawawala rin ito. Sinabi nila sa kanilang sarili na, anuman ang mangyari, hindi nila matanggap ang katotohanan na si Brian Ye ay nagligtas ng mga taong tulad nito. Gayunpaman, ang mga salita ni Dr. Thomas Wang ay direktang nagtanggal ng huling bakas ng pag-asa sa kanilang puso. Bumalik na sa normal ang lahat ng sintomas ng pasyente at naging stable na. Na-rescue na ang pasyente. Sa pagdinig sa mga salita ni Dr. Thomas Wang, napatingala si Brian Ye. Tiningnan niya ang heart rate at iba pang datos sa instrumento sa itaas ng kama ng pasyente. Ang kanyang maputlang mukha ay nagpakita ng bahagyang ginhawa. Ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga, ang kanyang pagsusumikap ay hindi nasayang, at ang pasyente ay nailigtas. Para sa isang doktor, anong gantimpala at pagkilala pa ang makapagpapasaya at makapagpapasaya sa kanya? Hindi para kay Brian Ye. Sa tuwing nailigtas niya ang isang pasyente mula sa bingit ng kamatayan, nakakaramdam siya ng tagumpay at kaligayahan sa kanyang puso. Ang magandang pakiramdam na ito ay naruroon na simula nang iligtas niya ang unang tao, at palagi itong naruroon, at hindi nababawasan kahit na tumataas ang bilang ng mga taong kanyang nailigtas. Dr. Brian, tama ang paghahanap ko sa'yo. Hindi mo talaga ako binaygo. Pagkatapos ng pananibik, naalala ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye, ang dakilang bayani na nagligtas ng buhay. Lumingon siya at tiningnan ng may pananibik si Brian Ye. Sa ekspresyon niyang iyon, gusto niyang yakapin si Brian Ye at halikan. Hindi ko talaga inaasahan na ang doktor na ito ng Chinese medicine ay talagang napakalakas, at talagang kayang gumanap ng ganitong hindi inaasahang papel sa isang kritikal na sandali. Hindi ko inaasahan na si Dr. Brian, isang returnee elite, ay talagang pinag-aralan ng husto ang Chinese medicine. Mukhang kailangan ko ring pag-aralan ang kaalaman sa Chinese medicine sa susunod, at hindi ako dapat maging bias. Sa pagtingin sa mga bakal na karayom sa pasyente, sa pagtingin kay Brian Ye na pagod na ang mukha, nagpakita ng katapatan at paghanga si Dr. Thomas Wang, at kasabay nito, may bakas ng paghinga ng malalim sa kanyang mga mata. Palagi siyang may malaking pagtatangi sa Chinese medicine, iniisip na ito ay isang hindi siyentipiko at hindi maaasahang paksa na walang siyentipikong pagpapatunay. Pero ang ginawa ni Brian Ye sa kritikal na sandali ngayon ay nagturo sa kanya ng isang aral at nagbigay sa kanya ng malaking damdamin. Hindi lang ginamit ni Brian Ye ang kanyang mga aktwal na aksyon upang patunayan na bilang isang disiplina na ipinasa sa loob ng libu-libong taon, ang Chinese medicine ay talagang isang disiplina na may merito, at kahit na sa mga kritikal na sandali, maaari rin itong gumanap ng malaking epekto sa pagliligtas ng buhay. Ang nagpapahiya kay Dr. Thomas Wang ay si Brian Ye, bilang isang batang mag-aaral mula sa ibang bansa na nakatanggap ng pinakamalinis na edukasyong medikal sa kanluran, ay kayang tanggapin at pag-aralan ang Chinese medicine. Bilang isang doktor ng Chinese medicine na may tradisyon, palagi siyang naninindigan sa kanyang mga paniniwala at walang isip. Hindi talaga angkop na tanggapin ang Chinese medicine na ipinasa sa loob ng libu-libong taon. Dr. Thomas Wang, salamat po sa inyong mga salita, pero bilang isang disiplina na ipinasa sa China sa loob ng libu-libong taon, ang Chinese medicine ay talagang may maraming dapat matutunan. Ngumiti ng mapagpakumbaba si Brian Ye. Habang nagsasalita, iniunat ni Brian Ye ang kanyang kamay at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Para sa iba, tila napakasimple lang, ilang karayom lang na basta tinusok, pero napakahirap at nakakapagod na proseso para kay Brian Ye. Hindi lang niya kailangang tiisin ang malaking presyon sa kanyang puso upang hanapin ang bawat acupuncture point ng tumpak, kailangan din siyang maging tumpak sa lakas at anggulo ng mga karayom ng acupuncture. Ang pagkakasunod-sunod ng mga karayom ay hindi maaaring lumihis kahit kaunti. Kapag may anumang paglihis, hindi lang hindi makakapagligtas ng buhay, pero maaari ring maging sanhi ng mas maagang pagkamatay ng pasyente. Sa totoo lang, pinagpapawisan si Brian Ye ng mainit at malamig sa bawat tusok. Sa kabila ng lahat, kahit na masigurado si Brian Ye, ito ang kanyang unang pagkakataon na gumamit ng mga tahi.
Pagkatapos magamit ang buong hanay ng mga tahi, halos masasabi na siya ay pagod na pagod. Sa kabutihang palad, nagtagumpay din ang kanyang paggamot sa acupuncture. Sa pamamagitan ng tagumpay na ito, mas naging tiwala ang kanyang puso sa hanay ng mga pamamaraan ng acupuncture na ito, at nakakuha rin siya ng maraming pananaw sa paggamit ng mga pamamaraan ng acupuncture. Kapag nasa loob siya, mas magiging bihasa at tiwala siya. Ito ang ikalawang bagay na nagpasaya kay Brian Ye bukod sa pagliligtas ng buhay. Dr. Brian, salamat. Maraming salamat. Ikaw talaga ay isang magandang doktor na may mahusay na kasanayang medikal at marangal na etika sa medisina. Lumapit din ang pamilya ng pasyente at hinawakan ang kamay ni Brian Ye. Nagpapasalamat sila at sinserong nagsasalita, paulit-ulit silang yumuyuko kay Brian Ye. Labis siyang nagpapasalamat na nailigtas ni Brian Ye ang buhay ng kanyang ama. Walang anuman po, ang paggamot sa sakit at pagliligtas ng mga tao ay trabaho namin bilang mga doktor. Mabilis na pinigilan ni Brian Ye ang pamilya ng pasyente sa pagyuko. Dr. Brian, salamat po. Salamat po talaga. Narinig ni Brian Ye ang mahinang tinig. Lumingon siya at nakita ang isang batang babae, mga 7 taong gulang, na may luha sa kanyang mga mata. Nakatayo ito sa pintuan, hawak ang isang larwang oso. Salamat po sa pagligtas kay Papa. Ito talagang nagligtas ng buhay. Hindi nailigtas ni Dr. Thomas Wang ang pasyente, pero nailigtas niya. Magaling ba talaga siya sa medisina? Hindi, imposible. Hindi niya kayang higaitan ang galing ni Dr. Thomas Wang. Nagkataon lang na nakakita siya ng katulad na kaso, at pagkatapos ay nagkataong nakatagpo niya ang isang patay na daga. Ang mga doktor sa ward ay tumingin kay Brian Ye, na pinuri ni Dr. Thomas Wang at pinasalamatan ng pamilya ng pasyente. Lahat sila ay nakaramdam ng bahagyang pagkaasim sa kanilang puso, bukod pa sa ilang pagkabigla. Hindi pa rin nila iniisip na talagang kahanga-hanga ang mga kasanayang medikal ni Brian Ye. Naramdaman nila na nagkataon lang na nakakita si Brian Ye ng katulad na kaso at nagkaroon ng swerte na makatagpo nito. Sa sandaling ito, hindi nila naisip ang isang bagay. Kahit na nagkaroon sila ng swerte na matagpuan ito, isa rin itong lakas. Hindi bababasa, si Brian Ye ay may sapat na libro na mababasa at may sapat na reserba ng kaalaman, dahil napakahusay ng Chinese medicine. Sa napakaraming klasiko at napakaraming kaso, hindi madaling magkataon lang, na makatagpo. Ang tingin ni Nurse Olga So ay tumingin kay Brian Ye, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Kung sa oras na ito, hindi niya alam na si Brian Ye ay talagang hindi ang walang kakayahang doktor sa alamat, ngunit isang doktor na may mahusay na kasanayang medikal, kung gayon siya ay isang tanga. At kinumpirma rin niya ang isang bagay, iyon ay, alam ni Dr. Thomas Wang na si Brian Ye ay isang bihasang doktor, at pinahahalagahan niya si Brian Ye. Nang nasa kritikal na kondisyon ang pasyente, agad niyang naisip na tawagan si Brian Ye, na ipinaliwanag na ang sitwasyon. Hindi katulad ni Dr. Thomas Wang ang alamat. Kinamumuhian niya si Brian Ye, at hindi niya na mapaghintay na palayasin si Brian Ye. Ang mga bagay na ginawa ni Dr. Thomas Wang kay Brian Ye noon ay hindi ang ipinakita niya kay Brian Ye, ngunit talagang pinahahalagahan niya si Brian Ye. Sa Low Ika, ang resulta na ito ang pinakagusto niyang makita, dahil palagi siyang may magandang impresyon kay Brian Ye, pero sa sandaling ito, sa kanyang puso, sa loob ng ilang sandali, nakaramdam pa rin siya ng bahagyang pagkalito. Ano kayang nangyari kay Brian Ye? Biglang naging isang bihasang doktor. Tama si Dr. Brian. Ang paggamot sa mga pasyente at pagliligtas ng buhay ay trabaho natin. Hindi mo na kailangang maging magalang. Bilang karagdagan, iminumungkahi ko sa iyo na pakinggan ang mga salita ni Dr. Brian at suriin ito kaagad. Kung hindi, kung gagawin mo ulit sa susunod kapag nangyari ang ganitong emergency, maaaring hindi ka na maging ganoon kaswert. Maaari mo pa ring makilala si Dr. Brian. Pinutol din ni Dr. Thomas Wang ang pamilya ng pasyente ng may ngiti, at hiniling sa kanya na sundin ang mungkahi ni Brian Ye na magpa-check up. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang kanina, lalo niyang naramdaman na ang paghatol ni Brian Ye ay hindi imposible. Magbabayad ako para sa inspection kaagad, at pupunta na ako. Nagmamadaling sinabi ng pamilya ng pasyente na hinahangaan niya ngayon ang mga kasanayang medikal ni Brian Ye. Walang pagdududa tungkol sa mga salita ni Brian Ye. Kahit si Dr. Thomas Wang ay tatawagan si Dr. Brian na pumunta sa mga kritikal na sandali, at si Dr. Brian ay talagang gumaganap lamang ng kanyang mga stunt at naigil iligtas sa sakit ng kanyang ama, paano niya ito susuwayin? Humph! Nasusunog ang pera.
Nakakatawa na pupunta siya sa city dahil sa kanyang walang batayang mga salita. Tiningnan ng mga doktor ang pamilya ng pasyente na mukhang magalang kay Brian Ye, at lahat sila ay nagpakita ng bahagyang pagka-disgusto sa kanilang mga mata. Lalo na ang attending doctor ng pasyente na si Dr. Che, ang kanyang mga mata ay puno ng selos. Naging pasyente niya siya. Ang mga attending doctor sa mahabang panahon ay hindi pa nakatikim ng ganitong uri ng pagtrato. Sa kanilang puso, hindi sila sumasang-ayon sa pagsusuri ng pasyente. Naramdaman nilang nagbigay lang si Brian Ye ng paghatol na may problema sa kanyang utak dahil lang sa sinabi ng kabilang partido na sumasakit ang kanyang ulo. Walang batayan. Dr. Brian, narito ba si Dr. Brian? Habang naglalabas si Dr. Thomas Wang ng isang form ng pagsusuri sa pamilya ng pasyente, at nang tinitingnan ng mga doktor si Brian Ye ng may selos, isang panic shout ang biglang nagmula sa pintuan ng ward. Kasama ng isang nag-aalalang boses, isang nurse ang nagmadaling lumapit na may nag-aalalang ekspresyon. Narito ako, anong nangyari? Tiningnan ni Brian Ye ang maliit na nurse na may pawis sa kanyang noo at isang nag-aalalang mukha, at lumitaw ang isang nagdududang tingin sa kanyang mga mata. Anong panic? Si Dr. Thomas Wang, na katatapos lang ng order, ay itinaas din ang kanyang ulo, na tinitingnan ang nag-aalalang maliit na nurse, nakakunot ang noo, ang kanyang tono ay medyo hindi kasiya siya. Direktor Wang, tumawag lang ako mula sa outpatient clinic para sabihin na ilang pasyente at ang kanilang mga miyembro ng pamilya ay naghahanap kay Dr. Brian doon, na sinasabi na lahat sila ay nasa sabik at sumisigaw na dapat nilang makita si Dr. Brian. Humihingal ang maliit na nurse at ipinaliwanag kay Dr. Thomas Wang na may bahid ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Pagkatapos magsalita, sinulyapan niya si Brian Ye ng may kaunting simpatiya. Ang ilang mga pasyente sa outpatient clinic ay tumatawag para kay Brian Ye. Napaka-emosyonal pa. Kailangang hanapin si Brian Ye. Hindi ba ito ang kaso sa outpatient clinic? Sa pakikinig sa mga salita ng maliit na nurse, ang mga mata ng mga doktor sa ward na masakit pa rin ang kanilang mga puso ay biglang nagliwanag. Nakatayo rito, wala sa kanila ang mga doktor lang. Malinaw na malinaw nila ang sinabi ng nurse. Ano ang ibig sabihin nito? Sinulyapan nila si Brian Ye, na may nagagalak na hitsura sa kanilang mga mata. Hindi ka ba nakapagligtas lang ng isang tao at pinuri bilang isang henyong doktor? Hindi ba sinabi ni Director Wang na napakahusay ng iyong mga kasanayang medikal, at patuloy kang pinupuri at hinahawakan ka sa langit? Ngayon may nangyari, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Sigurado ka bang hinahanap mo si Dr. Brian? Ang mukha ni Dr. Thomas Wang ay biglang naging seryoso, at tiningnan niya ang nurse. Hindi talaga siya naniwala. Si Brian Ye ay naging doktor lang sa outpatient clinic sa loob ng isang linggo, at maaaring may mangyari. Sa palagay niya, nagkamali ang nurse. Opo, si Dr. Brian mula sa outpatient clinic. Kinabahan ang sabi ng nurse. May sinabi ba sila? Medyo kalmado si Brian Ye. Kakabalik lang niya sa China. Kahit na nakarinig siya ng mga kaguluhan sa medikal sa bansa, hindi pa niya talaga naranasan ito. Bukod dito, palagi siyang maingat sa paggamot sa mga sakit at pagliligtas ng mga tao. Ang ugali ng hindi paggawa ng mali. Dr. Brian, hindi maganda. Hindi sinagot ng munting Nurse Olga ang mga salita ni Brian Ye, ngunit ang boses ng isa pang nurse ay nagulat na nanggaling sa pintuan. Anong meron? Sumimangot si Dr. Thomas Wang. Sinabi ni Vice Dean Zhao, ang outpatient department na pagkatapos malaman na nandito si Dr. Brian, ang mga pasyenteng iyon ay sumugod na rito. Sabihin natin kay Dr. Brian. Mukhang hindi inaasahan ng nurse na nandito si Dr. Thomas Wang. Nang marinig ang mga salita ni Dr. Thomas Wang, ang kanyang ekspresyon ay agad na kinabahan, ngunit nilinaw pa rin niya ang mga bagay. Pagkatapos magsalita, tiningnan niyang mabuti sina Brian Ye at Dr. Thomas Wang. Dr. Brian, tingnan mo, magtago ka na lang muna. Magtago? Bakit ako magtatago? Nagulat si Brian Ye. Hindi maintindihan ng iba ang ibig sabihin ng nurse. Ubo, Dr. Brian? Kung hindi, manatili ka muna rito, lalabas muna ako at tingnan kung ano ang nangyayari. Napatingin si Dr. Thomas Wang kay Brian Ye at pagkatapos ay sa dalawang nurse na dumating. Walang magawa siyang bumantong hininga sa kanyang mga mata. Dalawang tao ang magkasunod na dumating. Mukhang kay Brian Ye nga ang bagay na ito. Walang duda. Natural na alam niya kung bakit ito iminungkahi ng nurse, at naramdaman din niyang tama ang mungkahi.
Matapos maging doktor sa loob ng napakaraming taon, napakaraming contradiction ang kanyang naranasan sa relasyon ng doktor-pasyente. Masyadong mayaman ang karanasan. Sa oras na ito, bilang mga kasangkot na partido, talagang pinakamahusay na iwasan muna ang mga ito. Mas mainam na iwasan ang direktang paghaharap. Hindi, Director Wang, dahil hinahanap nila ako, sasama ako sa iyo. May reaksyon din si Brian Ye sa oras na ito. Alam din niya na ang munting nurse at ang mga mungkahi ni Dr. Thomas Wang ay para sa kanyang kapakanan, ngunit hindi niya nilayo na tanggapin ang kanilang mga mungkahi. Hindi siya isang taong mahilig umiwas sa mga bagay-bagay. Ngayong may problemang nangyayari, sa kaharapin, lutisin, at bukas ang puso niya, walang dapat ikatakot. Sumili ang ngiti sa kanyang mukha at diretsyong tumayo. Oo Brian. Director Wang, okay lang, kahit anong mangyari, since hinahanap nila ako, kaya dapat harapin ko. May gustong sabihin si Dr. Thomas Wang, ngunit direktang pinutol siya ni Brian Ye. Tinitigan ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye ng ilang sandali. Tiningnan niya ang kalmado at matatag na tingin sa mukha ni Brian Ye. Alam na nalutas na ang puso ni Brian Ye, hindi na siya nagsalita pa, at tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Director Wang, Dr. Brian, susundan din kita. Napatayo din bigla ang mga kapamilya ng pasyente, with an excited expression, Dr. Brian is a good doctor. Ito ang nakikita ng mga pasyente natin. Kung may mga hindi pagkakaintindihan sila tungkol kay Dr. Brian, ako, bilang isa sa mga pasyente, puntahan mo rin at magpaliwanag para kay Dr. Brian. With that said, bago pa man magsalita ang dalawa, tumayo na sila. Nang makita ang matatag na ekspresyon sa mukha ng pamilya ng pasyente, ang puso ni Brian Ye ay napuno ng hindi masabi na dampi, at ang kanyang mga mata ay biglang naging basa, at ang mga mata ni Dr. Thomas Wang ay nagpakita rin ng ginhawa. This guy? It's a damn luck. Just to save a person and make this patient so desperate. Tiningnan ng mga doktor sa ward ang mga ekspresyon ng pamilya ng pasyente, na may bakas ng paninibugho sa kanilang mga mata. Pero kahit ganon, sa tingin ba niya ito ay talagang kapaki-pakinabang? Tulad ng mga medical na troublemaker na iyon, paano sila makikinig sa kanya kapag nagiging emosyonal sila? Kung talagang makikinig ka sa panghihikayat at makapagsalita sa makatwirang paraan, hindi magkakaroon ng napakaraming problemang medikal, at hindi magkakaroon ng napakaraming doktor na bugbugin. Ngunit sa isang iglap lang, muling lumitaw sa mga mata ng mga taong iyon ang isang nakasisiglang tingin. Lahat sila ay nakaranas ng mga problemang medikal. Ito ay malinaw na ang mga pasyente at ang kanilang mga pamilya na dumating upang gumawa ng mga problema ay karaniwang ang mga hindi. Anong uri ng kultura, mga taong may mahinang kakayahang kontrolin ang mga emosyon, at mga taong hindi makatwiran, ang mga taong ito ay emosyonal na nasa sabik, imposibleng makinig sa anumang panghihikayat, kahit na nasa sabik, maaaring may mabisyo na mga insidente ng marahas na pambubugbog. Ang may apelyidong Ye na ito ay hindi nakinig sa panghihikayat ni Director Wang, at nagkusa na tumakbo palabas, at sa paghusga mula sa kanyang ekspresyon, siya ay talagang medyo kalmado. Ito ay isang bagong panganak na guya na hindi natatakot sa mga tigre at walang alam tungkol sa buhay at kamatayan. Gusto kong makita, kapag nakita niya ang mga emosyonal na pasyente na iyon, maaari pa ba siyang magpatuloy sa pagiging kalmado kapag naririnig niya ang lahat ng uri ng sumpa mula sa mga pasyente. Hindi ko alam kung ang taong dumating para manggulo sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng bayolenteng insidente at bugbugin ang lalaking ito na may apelyidong Ye. Kung talagang may brutal na insidente ng pambubugbog, ito ay magiging kawili-wili. Siguradong pagsisisihan ng mga may apelyidong Ye na asul ang kanilang bituka. Ang mga doktor na iyon ay natuwa sa kanilang mga puso, at lumabas sa likuran ni Dr. Thomas Wang at ng iba pa, patungo sa opisina ng doktor. Pagkatapos na dumating ang mga manggugulo sa inpatient department, tiyak na pupunta sila sa opisina para hanapin si Brian Ye, kaya gusto nilang bumalik sa opisina at maghintay. Bago ihatid ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye at ang mga doktor at nurse pabalik sa opisina, naglakad lang siya papunta sa safety exit ng corridor, at nakita niya ang isang grupo ng halos 100 tao na nagmamadaling lumabas ng corridor. Darating. Nang makita ng mga doktor ang grupong ito ng mga tao, agad na nagliwanag ang kanilang mga mata, at lahat sila ay nagpakita ng tingin sa dula, naghihintay sa susunod na dula. Nag-condensed sina Dr. Thomas Wang, Nurse Olga So at iba pa, biglang kinabahan ang kanilang mga ekspresyon. Nakita rin ni Brian Ye ang grupong ito ng mga tao. Nang tumingin siya sa kanila, baka sa mga mata niya ang pagtataka.
Sa grupong ito ng mga tao, ang sumugod sa harapan ay ang pinagamot niya sa unang araw ng klinik. Dahil unang araw pa lang sa outpatient clinic, wala masyadong tao ang nakakakita sa kanya. Kaya naman, labis siyang humanga sa grupong iyon ng mga pasyente. Ang kanilang mga sakit ay pawang talamak at talamak na sakit, ngunit hindi sila itinuturing na isang partikular na nakakabagabag na karamdaman, lohikal, hanggat umiinom sila ng gamot sa oras ayon sa kanyang mga tagubilin, dapat silang halos gumaling ngayon. Nagsama silang dalawa at lumapit sa kanya para saan? Dr. Brian. Nakita rin ng grupo ng mga tao sa kabilang panig si Brian Ye, at biglang nagpakita ng pananabik ang kanilang mga mukha, at mabilis silang sumugod kay Brian Ye. Lahat, ako si Dr. Thomas Wang, ang direktor ng Dr. Brian Ye. Kung mayroon kang anumang komento o komento, mangyaring sabihin sa akin, huwag kang matuwa, huwag matuwa. Habang pinapanood silang sumugod kay Brian Ye, hindi mapigilan ni Dr. Thomas Wang na masikip. Huminto siya sa harap ni Brian Ye at sumigaw ng malakas. Opinyon. Nakikinig sa mga salita ni Dr. Thomas Wang, ang lalaking nangunguna ay bahagyang natigilan nang makita niya ang kinakabahang tingin ni Dr. Thomas Wang sa likod ni Brian Ye. Yes, everyone. If you have any opinions on Dr. Brian, you can tell me that I am the leader of Dr. Brian and the director of the department. Ako ang responsable sa lahat ng responsibilidad ni Dr. Brian. Nang makita ni Dr. Thomas Wang ang lalaki, mas lalong natense ang kanyang puso. Hindi ba ito tanong ng opinyon, ito ba ay talagang aakyat sa antas ng tunggalian? Director Wang, sa tingin mo ba nandito kami para manggulo? Mali ang pagkakaintindi mo. Sa pagtingin sa kinakabahang hitsura ni Dr. Thomas Wang, biglang may naalala ang lalaking katabi niya at nakangiting sinabi. Ikaw ay. Tiningnan ni Dr. Thomas Wang ang grupo ng mga lalaki na may kainahinala. Nang makita ang sitwasyon, bakit parang hindi tama? Ang mga ekspresyon ng mga taong ito ay tila hindi nanggugulo. Gayunpaman, hindi pa rin niluwagan ni Dr. Thomas Wang ang kanyang pagbabantay. At ang mga doktor na nakatayo sa tabi nila, na handang manood ng palabas, ay tumingin sa mga ekspresyon ng grupong ito ng mga tao, at hindi nila maiwasang maramdaman na tila mali ang ritmo. Director Wang, mali ang pagkakaintindi mo. Natawa din ang leading man, we are not here to make trouble, we are here to thank Dr. Brian. Salamat. Sa pakikinig sa mga salita ng lalaki, ang lahat ng naroroon ay natigilan. Tila nagkamali sila ng dinag. Ang mga taong ito ay nagmamadaling lumapit upang hanapin si Dr. Brian Ye, ngunit hindi ito para gawa ng gulo si Dr. Brian Ye. Dumating upang magpahayag ng pasasalamat kay Dr. Brian Ye. Ang mga mata ni Dr. Thomas Wang ay nagpakita rin ng hindi makapaniwalang tingin. Opo. Ngumiti ang lalaking nasa unahan, at pagkatapos ay tiningnan si Dr. Brian Ye ng may pasasalamat. Dr. Brian, natatandaan mo ba ako? Ako yung nakita mo noong nakaraang linggo. At ako, Dr. Brian, natatandaan mo ba ako? Ako yung laging umuubo, sobrang lakas ng ubo. Nagmamadaling sinabi rin ng isa pang lalaki kay Dr. Brian Ye. Natatandaan ko kayo, magaling na ba kayo ngayon? Ngumiti si Dr. Brian Ye sa dalawa, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Magaling na. Nakangiting sinabi ng lalaking nasa unahan, gumaling na ako, Dr. Brian, narito ako ngayon upang ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat, salamat, sa pagtulong mo sa akin na gamutin ang aking matagal ng karamdaman. Ang mga araw na ito ay ang dalawang pinakamasayang araw para sa akin. Hindi ko naramdaman na ganito kasaya sa loob ng maraming taon tulad ng mga araw na ito. Tingnan mo ako, umakyat lang ako sa hagdan at umakyat sa ika-4 na palapag sa isang hininga. Hindi ko talaga maisip. Ako rin, Dr. Brian, ikaw talaga ay huwat-wow na buhay, Brian K. ay muling isinilang bilang ang henyong doktor. Sinabi rin ng isa pang lalaki ng may pananabik, ang aking lumang problema, hindi ko alam kung ilang beses na akong nagpatingin sa doktor, ngunit sa tuwing nagpapakita ako sa doktor, pinapatigil lang ng doktor ang ubo. Wala nang ibang paraan. Pagkatapos mo itong ipakita sa akin sa pagkakataong ito, tumagal ng 2 araw bago ko naramdaman na ang buong katawan ko ay labis na nagre-refresh, at wala na akong hindi komportableng pakiramdam noon. Ikinalulugod ko ang inyong paggaling, haha, ngunit ang inyong mga problema ay lahat ng matigas na sakit, at hindi sila maaaring mawala sa maikling panahon. Kailangan nyo pa ring bigyan ng higit na pansin ang dieta at pahinga. Bilang karagdagan, magre-reseta ako para sa inyo. Maaari nyo pa ring inumin sa loob ng ilang sandali, at ang mahalaga ay tandaan na mag-ehersisyo pa.
Maaari kayong magsanay ng Tai Chi at gumawa ng ilang ehersisyo tulad ng jogging at mabilis na paglalakad. Ang mukha ni Dr. Brian Ye ay nagpakita rin ng masayang ngiti. Bilang isang manggagamot, ang pinakamasayang bagay ay ang masaksihan ang paggaling ng pasyente. Tiningnan ni Dr. Thomas Wang ang eksena sa harap niya, pinapanood ang dalawang pasyente na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat at kaligayahan. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita rin ng isang taos-pusong ekspresyon ng kaligayahan para sa kanila. Kasabay nito, sinulyapan niya si Dr. Brian Ye, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng paghanga at pag-unawa. Sa isang mapagmataas na tingin, ipinagmamalaki ko ang aking orihinal na desisyon. Upang magamot ang mas maraming pasyente, medyo nagkamali siya noong una, yumuko sa harap ni Vice Dean Zhao, at inamin ang kanyang pagkakamali. Higit pa rito, ano pa, ito ay ang kanyang pagkakamali noong una. Ang mga taong ito, na naghahanap sa kanila ng agresibo, ay talagang dumating upang magpahayag ng pasasalamat kay Dr. Brian Ye. At ang mga doktor na nagagalak sa kanilang mga puso nang lumabas sila kanina, naghihintay na makita ang mga biro ni Dr. Brian Ye, naghihintay na bugbugin si Dr. Brian Ye ng pamilya ng pasyente, ay lahat natigilan ng pinanood nila ang eksena sa harap nila. Ang eksenang ito ay higit pa sa kanilang karaniwang pag-iisip. Paano naman ang isang mahusay na manggagamot? Paano naman ang pagiging emosyonal? Maglakas loob ba silang sabihin na ang pananibik ay gayong masayang pananibik? Ang mga mata ng mga doktor na ito ay hindi sinasadyang tumingin sa dalawang nurse kanina. Ang dalawang nurse ay pinapanood din ang eksenang ito na natigilan, at hindi nila naisip na ang bagay na ito ay magiging ganito, naganap na higit pa sa kanilang nakaraang karanasan. Dr. Brian, mangyaring makatiyak, gagawin namin ang inyong iniutos. Gumigising ako ng maaga tuwing umaga para tumakbo sa parke. Ako rin, jogging 2 beses sa isang araw sa umaga at gabi. Parehong nag-aagawan ang mga pasyente para sa tao. Sa pamamagitan ng paraan, paano kayo nagkasama? Sino sila? Hindi napigilan ni Dr. Brian Ye na ngumiti nang tiningnan niya ang dalawa sa kanila, ngunit ang kanyang mukha ay agad na nagpakita ng bakas ng pagkalito, at kasabay nito, ang kanyang tingin ay tumingin din sa mga taong nasa likuran nila. Sa pakikinig sa mga salita ni Dr. Brian Ye, tiningnan din sila ni Dr. Thomas Wang at ng iba pang mga doktor. Paano nagkasama ang dalawang pasyente? Sino ang mga taong nasa likuran nila? Bakit napakaraming tao ang tumatakbo? Ito rin ay napaka-naguguluhan sa kanilang mga puso. Kung hindi dahil sa napakarami sa kanila, kung sila ay agresibo, hindi nila maiintindihan na narito sila upang gumawa ng gulo. Haha, speaking of it, it's fate. Ang dalawa ay nagtinginan, at pagkatapos ay ipinaliwanag ng unang lalaki kay Dr. Brian Ye at sa iba pa, nakilala ko si Lao Zhang noong dumating kami sa ospital. Nag-usap kami habang naghihintay sa elevator at nag-usap tungkol sa akin. Salamat kay Dr. Brian, ngunit hindi ko inaasahan na sila rin ay dumating upang magpahayag ng pasasalamat kay Dr. Brian. Sa pamamagitan ng paraan, Dr. Brian, nais kong ipakilala sa inyo. Sila ang aking anak na lalaki at anak na babae. Sabi nilang lahat ay pupunta sila upang magpasalamat sa paggaling sa akin. Sakit. Habang sinasabi niya, tinuro niya ang mga taong nasa likuran niya at ipinakilala kay Dr. Brian Ye. Dr. Brian, salamat sa paggaling sa matagal ng karamdaman ng aking tatay. Ito ang aming maliit na puso, at umaasa akong tatanggapin mo ito. Sa gitna ng karamihan, lumabas ang isang binata, kinuha ang isang pennant sa kanyang kamay, at ibinigay ito kay Dr. Brian Ye nang may pasasalamat. Dr. Brian, salamat din sa paggaling sa lumang problema ng aking tatay. Ang pennant na ito ay ang aming kabaitan. Lumabas din ang isa pang binata sa karamihan. Dr. Brian, ito ang aking anak. Narito ang aking mga anak na lalaki at babae. Lahat sila ay sumama sa akin upang magpahayag ng pasasalamat. Tumayo rin ang isa pang lalaki at ipinakilala siya ng may ngiti. Ito. Tiningnan ni Dr. Brian Ye ang mga pennant sa mga kamay ng dalawang kabataan, sa dalawang pasyente at sa grupo ng mga anak sa likuran niya, bigla, na may magkahalong damdamin, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dr. Brian, dahil ito ang kanilang intensyon, maaari mo itong tanggapin. Tinitiyak ko sa inyo na hindi ito mabibilang-bilang suhol. Tumayo si Dr. Thomas Wang at nagbiro kay Dr. Brian Ye, ang kanyang tinig ay nagpapahiwatig ng pagmamalasakit. Kung gayon, nagpapasalamat ako. Inabot ni Dr. Brian Ye at kinuha ang pennant na ibinigay sa kanya ng dalawa. Ang kanyang mga mata ay naantig.
Alam niyang ginawa lang niya ang kanyang trabaho, ngunit ang labis na pasasalamat na ito ay nagpaantig sa kanya. Nagpapasalamat kami sa inyo. Dr. Brian, kailan kayo magiging libre? Nais naming pretuhin ka sa isang pagkain at ipahayag ang aming pasasalamat. Inimbitahan ng dalawa. Hindi nyo kailangang kumain. Ang ospital ay may mga patakaran sa ospital, ngunit naunawaan ko ang inyong mga intensyon. Naway palagi kayong maging malusog, walang sakit at walang sakit. Tinanggihan ni Dr. Brian Ye ang imbitasyon ng dalawa, at ayos lang natanggapin ang pennant, ngunit ang paglabas para kumain ay medyo labag sa mga patakaran ng ospital. Bukod dito, hindi gusto ni Dr. Brian Ye ang ganitong uri ng libangan, at hindi niya naramdaman na siya ay karapat-dapat sa kanilang iba pang mga pasasalamat. Opo, kayong dalawa, para sa inyong kabaitan, pinasasalamatan ko kayo para kay Dr. Brian. Sinabi rin ni Dr. Thomas Wang sa tabi niya, lahat ay dumating dito lalo na upang magpadala ng isang pennant kay Dr. Brian. Lubos kaming nagpapasalamat. Gayunpaman, ito ang medikal na lugar. Hindi para sa atin na tumayo rito. Sa ganitong paraan, mas mabuting hilingin sa lahat na pumunta sa aking opisina upang uminom. Tasa ng tsaa, paano? Hindi, makikita namin si Dr. Brian at magpapadala ng isang pennant kay Dr. Brian, at kami ay magiging kontento. Dahil hindi maginhawa si Dr. Brian, kung gayon hindi kami mag-aabala, at muli naming pasasalamatan si Dr. Brian kapag mayroon kaming pagkakataon. Alam din ng dalawa na sa harap ng napakaraming tao, hindi maaaring sumang-ayon si Dr. Brian Ye na kumain kasama nila, at hindi nagpatuloy na pilitin sila. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Dr. Thomas Wang, ang dalawa ay masayang umalis. Bago umalis, ang dalawa ang pasyente, o ang dating pasyente, ay nagbigay kay Dr. Brian Ye ng isang nagpapasalamat na tingin. Dr. Brian, hindi ako nagkamali ng nakita. Pinapanood ang grupong ito ng mga tao na umaalis, lumingon si Dr. Thomas Wang at tiningnan si Dr. Brian Ye ng may kasiyahan. Mahigit isang linggo na mula nang nagtrabaho ako sa outpatient clinic. May nagpadala ng banner. Ito ay nasa aming departamento at sa aming ospital. Ito ay isang record break. Kamangha-mangha. Director Wang ay masyadong pinupuri. Wala akong mahusay. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Swerte ako. Nakilala ko ang dalawang mabait at mapagpasalamat na pasyente. Mabilis na sinabi ni Dr. Brian Ye, ang kanyang tinig ay nagpapahiwatig ng pagpapakumbaba. Ito ang sinabi niya sa kanyang puso. Kahit na talagang masaya at naantig siya pagkatapos matanggap ang pasasalamat mula sa dalawang pasyente na ito at matanggap ang kanilang mga pennant, ngunit talagang hindi niya naramdaman na siya ay sobrang dakila, lalo na ang kaunting pagmamataas. Sa pag-iisip, talagang naramdaman niya na ginawa lang niya ang dapat niyang gawin. Sa kabaligtaran, ang kanyang puso ay lubos na nagpapasalamat sa dalawang pasyente sa pagbibigay sa kanya ng gayong paghipo. Kahit na sinabi ito ni Dr. Brian Ye sa kanyang puso, alam ni Dr. Thomas Wang na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng sinabi ni Dr. Brian Ye. Alin sa mga doktor sa departamento ang hindi gumawa ng dapat niyang gawin? Ngunit bakit hindi sila nakatanggap ng pasasalamat? Si Dr. Brian Ye ay nakatanggap ng 2 pennant sa loob lamang ng isang linggo dahil sa kanyang pambihirang kasanayang medikal, ang kanyang pag-ibig at malalim na pananaliksik sa mga kasanayang medikal, at dahil din sa kanyang marangal na etika sa medisina at ang kanyang pagtrato sa mga pasyente. Ang ganitong uri ng pasensya at nakangiting saloobin. Sa tanghali ng araw na iyon, personal niyang pinanood ang mga pagbisita ni Dr. Brian Ye sa 3 pasyente. Kapag nakaharap sa bawat pasyente, palaging may ngiti sa mukha ni Dr. Brian Ye. Kahit na ginawa niya ito. Hindi. Gayunpaman, hindi gaanong sinabi si Dr. Thomas Wang. Pagkatapos ng isang panahon, naunawaan niya ang karakter ni Dr. Brian Ye. Alam niya na ang karakter ni Dr. Brian Ye ay tulad ng isang labis na mapagpakumbaba na bata, ngunit hindi niya alam kung bakit si Dr. Brian Ye siya ay napakamapagpakumbaba dahil ipinaalam na sa kanya ng matanda ang mas mataas at mas malawak na kalangitan matagal na ang nakalipas. Panatilihin ang iyong mga mata na bukas at tingnan si Dr. Brian. Pagkatapos ng isang linggo lamang, opisyal kang nagsimulang magtrabaho sa loob ng isang linggo, at nakatanggap ka ng 2 pennant. Pagkatapos ay tingnan mo ang iyong sarili. Ang tingin ni Dr. Thomas Wang ay bumalik sa mga mukha ng mga doktor, na may pag-unawa sa kanyang mga mata, ikaw lang, maglakas loob na makilala si Dr. Brian. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang hamakin si Dr. Brian? Kurutin mo ang iyong mga daliri at bilangin mo ang iyong sarili.
Gaano katagal na ang mga doktor, sa ngayon, nakatanggap ako ng ilang pennant. Sa pakikinig sa mga salita ni Dr. Thomas Wang, ang mga doktor ay biglang yumuko ang kanilang mga ulo at hindi naglakas loob na tutulan ang mga salita ni Dr. Thomas Wang, ngunit sa kanilang mga puso, talagang hindi nila sineryoso ang kanyang mga salita. Lahat sila ay nakaramdam na swerte lang si Dr. Brian Ye. Nagkataon lang na nakatagpo ng dalawang pasyente na marunong magpasalamat. Hindi ka pa rin nasiyahan. Iniisip mo pa rin na swerte lang si Dr. Ye. Anong tingin sa mga mata ni Dr. Thomas Wang, saan ko hindi makikita ang mga iniisip ng mga taong ito, isang ngisi ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, naaalala mo ba ang mga mungkahi na sinabi ko sa iyo noon? Ang mga mungkahi na iyon na tumutulong sa iyo na mapabuti ang iyong plano sa paggamot, sa palagay mo sino ang sumulat nito, buksan ang iyong mga mata at tingnan, hindi ako si Director Thomas Wang, ni Director Huang, ngunit ang nasa harap mo, si Dr. Ye na iyong hinahamak. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.